Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaparokya, mga lingkod na nandito ngayon sa loob ng simbahan at mga sumusubaybay ng ating bi-monthly doctrinal formation mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Bago natin simulan ang ating pag-aaral ngayong gabi na may magandang tema, ang sakramento ng banal na orden, ay maglaan muna tayo ng panahon para magdasal. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who does instruct by the light of the Holy Spirit, grant us by the same Spirit that we may discern what is right and ever to rejoice in His divine consolation through the same Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ngayong gabi ay ating pag-aaralan ang isang sakramento na kadalasan ay hindi lubos rin unawaan ng mismong mga mananampalatayang Katoliko. Ito ang tinatawag na banal na orden, no? Banal na orden. Bakit may pari? Sinong pari? Ang daming katanungan patungkol sa pari, no? Lalong-lalo na sa lipunan natin ngayon na kung saan may mga nagpapari-parian, paano nga ba masasabi mo na siya ay pari, paano hindi ang pari, ang daming katanungan. Kaya babalikan natin ang mismong katuruan ng simbahan patungkol sa sakramentong ito. Kaya yamang ito ay patungkol sa katuruan ng simbahan, ang pinakamainam na panggalingan ng ating katuruan ay walang iba kundi ang mismong aklat ng simbahan na tinatawag nating Compendium of the Catechism, no? So siguro naman sa panahong ito meron na kayong kopya ng kompendio, no? Ito ay manipis lamang, madaling basahin, pero kahit nga sabi nila kapag pinaiksi mo ang isang makapal na aklat, mas mabigat ang magiging nilalaman nito. Kaya kinakailangan ng pagpapaliwanag, kinakailangang maunawaan ang bawat punto. So ang gagamitin natin bilang pasimula ng ating pag-aaral ay ang bilang na 322, 322. At ang katanungan ay ito: what is the sacrament of holy orders? No, sa panahon siguro ito dapat maliwanag na sa atin na ito ang pang-anim na sakramento na ating tinatalakay. Para sa ating mga Katoliko, merong 7 sakramento at ngayon tayo ay nasa ika-6 na sakramento, the sacrament of the holy orders. Ito ang maiksing tugon ng katesismo. Ang tugon niya ay, it is the sacrament through which the mission entrusted by Christ to His apostles continues to be exercised in the church until the end of time. Sa makatuwid, sa maiksing tugon na ito ng katesismo ng simbahang Katolika, maliwanag, no? Nandun ang mga katagang mission entrusted. Nino? Ni Jesus. Kanino ipinagkatiwala? Sa kanyang mga alagad, to His apostles, na ano naman ang tungkulin? Ipagpatuloy ang kanyang ginawa sa pamamagitan ng simbahan. At ito ay gagawin ng simbahan hanggang sa wakas ng panahon. Kaya sa pamamagitan ng paliwanag na ito, ang sakramentong ito pala ang siyang nagiging dahilan upang ang gawaing sinimula ng Panginoon ay magpatuloy sa simbahan hanggang sa katapusan. Anong gawain ng Panginoon? Ano mang sabihin mong gawain niya na pagliligtas, halimbawa, pagpapahayag ng salita ng Diyos, halimbawa, pagpapagaling sa mga may sakit, tinutukoy natin dito hindi lamang sakit pisikal, lalong-lalo na sakit espiritual, pagpapalayas ng mga masamang espiritu, at marami pang iba. Nagagampanan niyang mga misyon ng Panginoon at napagpapatuloy sa simbahan dahil mismong
yung mga alagad na pinagkatiwalaan ni Jesus na ipagpatuloy ito ay nagtalaga rin na siyang mga magpapatuloy hanggang sa wakas ng panahon. So para mas lubos nating maunawaan, palalimin, palawakin ang kaalamang ito na tugon ng katesismo, pumunta tayo ngayon sa introduction at susundan natin ng mga pangunahing ideya ng lumawak ang ating kaalaman tungkol sa sakramentong ito. As an introduction, in order to cater for the social needs of the church and of the civil society, Jesus Christ instituted the sacraments of the holy orders and marriage with the aim of sanctifying others. So hindi lamang banal na orden ang itinatag ni Jesus, maging ang sakramento ng kasal ay tinatag ng Panginoon upang sa ganon, the aim ay pabanalin ang iba. Pabanalin ang iba. So itong tinatawag natin ngayon, the sacraments at the service of communion or the sacraments of service. Naalala nyo na ating hinati ang 7 sakramento sa 3 bahagi. Ang una, the sacrament of Christian initiation. Anong nilalaman nun? Baptism, Eucharist, and confirmation. Tapos, meron tayong tinatawag na sacrament of healing. Ito yung confirmation, a confession, and then the anointing of the sick. Ngayon, may tinatawag tayo ikatlong grupo, the sacrament of service. No? Ano itong mga sacraments of service? That is the holy order and matrimony. Okay? So, sa gabing ito, tutuon tayo sa unang sakramento ng paglilingkod, ang banal na orden. First point, all Christians participate in different ways in Christ's priesthood. Dapat maging maliwanag sa atin na lahat tayo bilang mga binyagan ay nakikiisa sa pagiging pari ni Jesus. Kaya pag tinanong ko kayo, pari ka ba? No? Pari ka ba? Pwede mong sagutin, opo, pari ako. Bakit? Kasi ayon dito, our Lord granted His church a participation in His priesthood through the sacrament of the holy orders. The unique participation known as ministerial priesthood, by which men can act in the name of Christ, head of the church. These men are the bishops and priests. Pero patuloy ng katuruan ng simbahan, it should also be pointed out that the whole church founded by Christ is a priestly people. And by baptism, all faithful participate in the priesthood of Christ. This participation is called the common priesthood of the faithful. So dapat maging maliwanag sa atin, may dalawang uri ng pagkapari sa atin. The first one is called the ministerial priesthood, and the second is called, tinatawag na, the common priesthood. Father, anong pagkakaiba? Sa common priesthood, oras na bininyagan ka bilang Katoliko, ikaw ay nakikiisa sa pagkapari ni Kristo. Kaya nga kung maging ninang kayo o ninong sa binyag o di naman kaya magulang mismo ng mga magpapabinyag, papaalalahanan kayo sa katisismo ng mga katikista na ang ating pabibinyagan, oras tumanggap ng sakramento ng binyag ay makikiisa sa 3 layunin ni Jesus na pagkahari, na pagkapari at nagpagkapropeta. Yung tinutukoy doon na pagkapari ay tumutukoy sa tinatawag na common priesthood. Kapag tinanong ko kayo, pari ka ba? You can say, yes, because of my baptism,
I participate in the common priesthood of Jesus. Pero sa ikalawang yugto, ikalawang bahagi, may tinatawag na ministerial priesthood. Ang ministerial priesthood naman ay ito mismo ang mga hinirang ng Diyos na mga kalalakihan na ilalaan ang kanilang buong buhay sa paglilingkod sa Diyos at sa kanyang sambayanan. Sila ngayon ang tinatawag nating mga pari o mga inordinahan. Kaya ang tawag sa kanila, they are priests by ministerial priesthood. So dapat maging maliwanag yan sa atin, na meron palang tinatawag na ministerial priesthood at mayroong tinatawag na common priesthood. Ang ministerial, exclusive lang yan sa bishops and priests. Samantala, ang common priesthood ay sa lahat ng mga binyagan. Very good. Second point, the common and ministerial priesthood are essentially different. Magkaiba ang common priesthood sa ministerial priesthood. Anong pagkakaiba nila na ginamit ang salita ditong essentially? Ibig sabihin, by essence, ano iyon? Ito yun. The ministerial priesthood differs essentially from the common priesthood of the faithful because it confers on the priest a sacred power at the service of its brothers. Dapat maging maliwanag sa atin na ang sakramento mismo na tinatawag natin na ministerial priesthood ay nagkakaloob, ang sabi dito, banal na power, banal na kapangyarihan, para sa paglilingkod o nagagamitin para sa paglilingkod sa iba. So those who have received the holy orders are Christ ministers. Hindi ko alam kung maliwanag sa inyong salitang ministers, ministro, sabi nga ng mga iglesia. Ministers, literally, ang ibig sabihin sa Tagalog ay lingkod. Kaya nga sa wikang Latin, may binitawan si Jesus salitang non menestrare sed menestrari. Ako'y, kasi yun ang punto na, ako'y hindi naparito upang paglingkuran, kung hindi upang maglingkod. Okay? So the word minister is lingkod. Okay? So Christ's instruments to continue His work of salvation in the world. This they do through teaching, divine worship, and pastoral governance. So, paano ngayon ipinapahayag ng mga pari, ng mga inordinahan, ang tinatawag na sacred power na iyan para sa paglilingkod sa iba? Itong tatlo, Teaching, divine worship, and pastoral governance. Kaya mapapansin nyo, dito na lamang, habang ako ay nagbibigay ng katisismong ito sa inyo bilang mga lingkod ng simbahan, ang tawag nito teaching as a priest. Kaya ang pare ay hindi lamang palaging nagmisa o nagbabasbas. Ang pare may tungkulin rin na mangaral, magturo, lalong-lalo na ng katisismo. So, dagdag pa rito, divine worship. Kapag tayo nagmisa, kakatapos lang ng misa natin, tungkulin din yun ng pare. Pero ito nakakaligtaan pa ng iba, pastoral governance. Ang pagpapatakbo mismo, gawaing pastoral ng simbahan. Halimbawa, sinong mga itatalaga natin na mga laikong lingkod o mga makakasama natin sa paglilingkod. Part yun ng pastoral governance. O ano ang mga programa natin para sa susunod na buwan, sa susunod na 2 buwan. Pastoral governance yun. Kaya nga meron tayo, katuwang ng pari sa kanyang pastoral governance, may tinatawag tayong Parish Pastoral Council, na siyang nagiging kaagapay, kasakasama ng pari sa kanyang pamamalakad pastoral. Kasi minsan iniisip na iba, ano ba talagang gawain ng pari?
Ang pare hindi lang po nagmimisa. Ang pare ay nagtuturo, ang pare ay nagmamalakad, at yun ang pinakamalaki talaga na binibigay rin na tungkulin sa mga pare ay ang pamamalakad ng simbahan. Kasi hindi lang to ordinaryong institusyon, no? Ito institusyon na mismong tinalaga ni Jesus. Okay? Mapunta tayo sa third main idea. The institution of the sacraments of the Holy Order. Ang mismong pagkakatatag ng sakramento ng orden, alam niyo po, mahalaga na dapat ninyong malaman bilang mga kaisa ko sa pag-aaral na ito at lalong-lalo na sa mga lingkod ng simbahan na nandito, no? Tinatag nga ba ni Jesus ang pagiging pare? Ginusto nga ba ni Jesus? Alam nyo, magandang usapin ito dahil pag tinanong nyo yung mga iglesia ni Kristo at ibang mga sekta dyan, sasabihin sa inyo na hindi naman ginusto yan ng Kristo, ginusto lang yan ng simbahan. No, kasi wala silang pare. Pag doon pa lamang, pag-uusapan ng pagkapare, wala, maging ang kalang tagapagtatag, hindi pinili ni Jesus. Mapansin nyo? Kaya doon alam nyo po kung talagang bihasa ka na, lahat ng natutunan natin dito sa doctrinal formation, na pagsama-sama mo, kaya mong makipag-usap na kung saan kaya mong depensahan ang turo ng simbahan at kaya mo rin magbigay ng opensiba, lalong-lalo na sa mga nagpaparatang sa simbahan. Halimbawang opensiba na, paano ako maniniwala sa inyo? Una, ang nagtatag ng inyong sekta, ng inyong kulto, tinawag mismo ba ni Jesus at sinabi ni Jesus na, oy, ikaw Manalo, ikaw Kibuloy, ikaw Soriano, tinatawag kita, sumunod ka sa akin. Wala kang makikita sa Biblia ng ganoon. Tama, mali. Sabi nila, Biblia ang sasagot, pero wala ni tinawag ang kanilang mga lingkod. Gagawa sila ng ibang paliwanag na hindi tinawag ang kanilang mga pinuno sa espesyal na pamamaraan. Sabi niyo, Biblia palagi. Kasi kung Biblia ang pagbabasihan, maliwanag na tinawag ng Panginoon ang 12 alagad ng simbahan. At hanggang ngayon, mapapansin niyo, pinapahalaga ng simbahan ang 12 alagad na iyan. Bakit? Ang kanilang mga libingan, kung nasaan man sila ngayon, ay nasa pangangalaga ng simbahang Katolika. Bakit pinapangalagaan ng simbahang Katolika ang mismong libingan ng 12 alagad? Kasi tayo naniniwala na ang katuruan ng Panginoong Hesukristo pinagkatiwala sa kanila. At sila, pinangalagaan ito sa simbahan na pinamana sa atin. Kaya masasabi mong totoo ang iyong sinasampalatayanan, kinabibilangan, dahil ang mismong turo ni Jesus ay nanggaling sa kanila. Hindi nanggaling sa kahit anumang sumibol na lamang sa tabi at bibiglang hawak ng Biblia, magtuturo na silang tamang pananampalataya. Naintindihan niyo po ang tinutukoy ko dito? Kaya ito'y napakahalaga na ang mismong banal na orden pala tinatag ng Panginoon. Kailan niya ito tinatag? Pakinggan natin. Christ chose his apostles at the Last Supper, instituted the priesthood of the new covenant. He told the apostles and their successors to renew the sacrifice of the cross with the words, "Do this in remembrance of me." Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kung wala ang mga katagang iyan na do this in remembrance of me, edi wala tayong papaniwalaan na may mga tinatag si Jesus na mangangalaga ng kanyang katuruan hanggang sa wakas ng panahon. Subalit sinabay ng Panginoon na sa kanyang pagtatatag ng banal na Eukaristiya, naroon ang mga katagang gawin
ninyo ito. Sino ang inuutusan niyang gawin ninyo ito? Ang mismong mga kaharap niya, kasama niya sa salo-salo, sa huling hapunan. Sila ngayon ay itinatalaga ng Panginoon para sa misyon na ipagpatuloy ang kanyang gawain ng pagliligtas. So He made them priests of the New Testament. On the day of His resurrection, nang matapos naman si Jesus muling nabuhay, He conferred on them the power to forgive or retain sins. Yan ang mapapakinggan natin bukas sa Ebanghelyo. Tandaan niyo yan, araw ng Pentecostes, taon A. Anong mapapakinggan natin sa huling bahagi ng Ebanghelyo? At hiningahan sila ni Jesus. Pagkahinga, sinabi mga kasalitang, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Anumang pinatawad ninyo sa lupa ay papatawarin sa langit. At anumang hindi ninyo pinatawad sa lupa ay hindi papatawarin sa langit. So, since the apostles knew that the priesthood must continue in the church after they would die, when evangelizing a city and before setting out for a new one, they imposed their hands on the others, conferring on them the priesthood. Mapapansin nyo, ito marami ito. Sa mismong gawa ng mga apostol, matapos na maitatag nila ang Kristiyanong pamayanan, maipaliwanag nila ang dapat nilang gawin, kabilang o kasama doon sa kanilang tungkulin ay ang paghihirang ng mga magpapatuloy o tinatawag nating mga pari o magpapari. So dahil dyan, naging dala ngayon ng simbahan na maaaring igawad ang sakramento ng banal na orden na tinanggap ng mga alagad hanggang sa wakas ng panahon. So yamang napag-usapan na natin na ang mismong sakramentong ito ay tinatag ni Kristo, mapunta tayo sa tatlong tinatawag na degrees, no? The 3 degrees of the sacrament of holy orders. Dapat maging maliwanag to sa atin. The sacrament of the holy orders consists of 3 degrees related to each other. Una, the episcopate. Second, the priesthood. And third, the deacons. Okay? Now, isa-isay natin. The episcopate and the priesthood are different degrees of the ministerial participation in the priesthood of Christ. The deacons help the bishops and priests. Now, the term priest designates both bishops and priests, but not deacons. Nevertheless, all 3 degrees are conferred through the sacrament of holy orders. Paano nga ba nagkakaiba ang diakono, ang pari at ang obispo? Ang diakono, kung tutusin, hindi pari. Sila ay tinalaga para maglingkod sa pari at sa obispo, pero hindi sila pari. Ang maituturing lamang pari ay ang mga pari at mga obispo. Pero paano nagkakaiba ang pari sa obispo? Ang obispo, kung tutuusin, ay pinagkalooban ng isang biyaya o grasya upang pamahalaan ang mismong mga pari, mga diakono, mga reliyoso, at ang mga laiko. So sila rin ay tinuturing na mga kahalili, no? The successors of the apostles. So to become a bishop is a special grace. Biyaya ito na mahirang dahil ito ay kalooban ng Espiritu Santo upang maging kahalili ng mga alagad. So when we say priest, we usually refer to those in the priesthood. So the 3 level,
of holy orders, episcopate or bishops, priesthood or priest, and the deacons. Okay? Mamaya siguro maaari nating pasadahan kasi ang ilan maaaring magtanong, Father, bakit may naririnig kaming hindi lang Reverend Father, di ba priest yun? Bakit ang iba merong Reverend Monsignor? Kung bishop, bakit may tinatawag pang Archbishop? Bakit ang iba Cardinal pa? Ano iyon? So mamaya pwede niyong itanong sa akin para sa ganon mapailiwanag natin. Ano po? Sa ngayon, yan ang tatlong degrees of the sacrament of holy orders. Now, next point, number 5. A priest is a man consecrated to God forever. So, understand that through the sacrament of holy orders, a priest is Christ's minister. Ang pari ang siyang mismong lingkod ni Jesus. Bakit? Kasi he is a mediator between God and men. God and men. Siya yung tagapamagitan ng Diyos at ng tao. Kaya mapapansin niyo, sa mga simbahan, ang posisyon ng pari ay hindi nasa gitna. Di mo ba? Ang posisyon ng pari, theologically, sa ng Diyos, nasa altar. Di ba? Nasa altar talaga. Ito ang tao. Pero ang pari, nasa gitna ng Diyos at tao. Kaya pa nga, nung una, traditionally, sabi ng iba ngayon, ang pari nakatalikod sa tao. Pero mali yun. Ang pari ay nakaharap sa Diyos. Bakit? Dahil kung ang pari, mediator between man and God, God and man, ang panalangin ng tao ay dinadala ng pari sa Diyos. Okay? Yun ang theologically na explanation kung bakit ang pari nasa gitna. Okay? So, mediator between God and man, who has the duties of worshiping God. Ano yun? Adoration, thanksgiving, satisfaction, and petition, and of communicating grace to men. Kaya nga, ito yun, sinasabi ko sa inyo, di ba? Ano yung apat na pangunahing nagaganap sa misa? Lahat nagsisimula sa letter P na may kaugnayan sa Kyrie, Gloria, panalangin ng bayan at Eucharistia. Yan yun. Unang P, paghingi ng tawad. Ikalawang o pagsisisi. Ikalawang P, pagpupuri. Ikatlong P, petisyon o paghingi ng kailangan. Di ba? Panalangin ng bayan. Ang ikaapat na P, pasasalamat. Okay? So yun. Okay. The powers conferred on priests, powers that even angels do not have, are not temporal but permanent. Those who receive this sacrament receive the indelible character and become priests forever. Ito tatandaan natin, ang sino mang hinirang at pinagkalooban ng sakramento ng banal na orden ng pagkapari, ang taong iyon ay magiging pari magpakailanman. Patay na siya, pari pa rin siya. Nasa langit siya, pari pa rin siya. Nasa purgatorio siya, pari pa rin siya. Nasa impyerno siya, pari pa rin siya. Hindi yun mawawala sa kanya. Kaya minsan ang nagiging tanong, Father, paano kung si Father ay naging father of the family? Pari pa rin ba siya? Yes. Hindi nawawala ang pagiging pari niya. Ang nawawala lang sa kanya ay ang kanyang faculty na pinagkakaloob ng simbahan para makapagdiwang ng mga sakramento. Kaya nga in case of emergency at walang ibang pari, ang paring iyon na kahit sabihin mo may asawa, may 5 anak,
pwedeng gumawad ng sakramento ng kumpisal at maging ng apostolic pardon kasi hindi nawawala sa kanya ang kanyang pagiging pari sa panahon ng pangangailangan or emergency. Okay? So, this sacrament can be received only by baptized men who fulfill the due conditions. Ayan. Dapat maging maliwanag sa atin, sino ba ang pwedeng maging pari? Sinabi dito, no? Receive only by baptized men who fulfill the due conditions. Naalala ko tuloy ang 5 katanungan doon. Anong mga kailangan para maitalaga bilang lingkod ng simbahan? Ito yun. Ewan ko kung saan nyo nakuha yung mga sagot nyo, pero doon nyo nasa video. Una, dapat binyagang Katoliko ka. Di ba? Hindi maaaring maging lingkod kung ikaw iglesia. Parang, yun, naging liktor iglesia, okay? So, ibahin na natin, pero yun ay natatawa lang po ako. Pasensya na po kayo yung mga nagsumusubaybay kasi may mga lingkod dito sa simbahan ngayon na kumuha po ng tinatawag na assessment test, no? Tungkol sa ating mga formation. Okay? Number 6. The ministry of priest. The main ways in which priests exercise their ministry are the following: preaching the Word of God, administering the sacraments, mainly that of the Holy Mass, guiding Christians to sanctity, addressing God with the official prayer of the Church. Alam nyo, ang gandang balik-balikan nito sa katesismo ng Simbahang Katolika. Bakit? Kasi minsan nakakalungkot kung pagninilayan na minsan, hindi naman palagi, na minsan hinihingi ng mga laikong lingkod na ang pari ay akala mo lahat trabaho niya. Anong ibig sabihin? Lahat trabaho niya. Na dapat ang pari engineer, dapat magpagawa. No? Ang iba naman, dapat ang pari doktor, kaya dapat may medical mission. O di naman kaya ang pari social worker, kaya dapat may feeding program. O di naman kaya ang pari abogado, kaya dapat may legal consultation. Di ba? Ang dami nating nilalagay ng mga programa sa simbahan para sa mga kapwa nating Katoliko. Subalit, minsan nakakaligtaan ng pangunahing tungkulin ng pari talaga ay ito: magpahayag ng salita ng Diyos, magdiwang ng misa, at mga sakramento, gumabay upang ang mga Kristiyano ay maging banal. At ganun din ay upang panguluhan ang mismong mga panalangin sa ating simbahan. No? Kung mapapansin nyo, itong pangunahing tungkulin ng pare, hindi yung minsan hinahanap natin. Minsan nalulungkot pa nga ako, kapag ang pare raw, hindi mag-joke, boring yan. Di ba? Kung hinahanap natin na mag-joke ang pare sa pulpit o pulpito, mukhang mali ang pinasok nating lugar. Ano po? So we demand so much sa ating mga pare. Pero kung tutuusin, ito ang dapat hingin lang natin sa kanila. Na tayo ay mapabanal at tulungang maging banal sa pamagitan sa pagturo at mga sakramento. Kaya kasunod nito, number 7, ay ating titingnan the spiritual mission of the priest. Okay? The spiritual mission of the priest. Okay. The mission of the priest is in this world, is primarily spiritual. Okay? Ang tungkulin ng pare sa mundong ito ay spiritual. Kaya nga minsan nakakalungkot, siguro nadidismaya rin kayo minsan sa mga hanay naming mga pare, ang palaging bukang bibig ay
mag-rally. No, may mga paring nagra-rally, sumasali sa politika, sumasali sa ganito. Hindi yung tungkulin niya. Pero hindi mo naman masisisi kasi may mga pare na bago sila naging pare, ang kanilang naging trabaho ay marahil na-involve sa politika before, na-involve sa negosyo, sa corporate world, no? Kaya parang hindi ba maiwan-iwan ang dating propesyon. Pero by nature, no, the primary work of the priest is spiritual. Ano yun? Leading men to God, instructing them in the faith, and dispensing the grace contained in the sacraments. Kaya pag inisip mo talaga, ito ang pangunahing tungkulin ng pare. Ngayon, magtataka kayo, Father, kung yan ang pangunahing tungkulin ng pare, bakit ang ibang pare nag-uopisina, nagaganon? Sa totoo lang, kung lahat ng laiko mapagkakatiwalaan, no? Pare nga minsan, di mo rin mapagkakatiwalaan, no? Kung lahat ng laiko ay mapagkakatiwalaan at silang mga siwa sa mga finances, magpo-focus ang pare sa kanyang gawain lang. Pero dahil nga sa kasalanang orihinal na meron tayo, bawat isa, no? Bagaman yan ay nilinis ng binyag, pero nandun pa rin, sabi nga natin, no? Yung balat ng kasalanang orihinal, nakakagawa pa rin tayo ng mga kamalian. Lalo na pag pinagkatiwala natin ang tinatawag na pangangalaga ng simbahan sa mga laiko, gulo siguro mangyayari. Pero may mga simbahan na, lalong-lalo na sa Europa, lalong-lalo na sa Estados Unidos, no, malaki ang papel ng mga laiko. At doon na-determine ang trabaho ng talaga ng pare ay ministerial or spiritual in nature. Okay? So the priest is a servant of the whole Christian community in an element of unity. Hence, the church requires that priests be easily recognizable even in their external attire. Ang ganda nito, napaalaala, no? Yamang ang mga pari ay lingkod ng buong sambayanang Kristiyano at siya ay elemento ng pagkakaisa. Ang simbahan ngayon, nagbibigay, nagtatalaga na ang mga pari ay dapat makilala kapag sila ay nasa labas through their external attire. Kaya nga, nakakalungkot mang sabihin, pero maraming pare ngayon, akala nyo, asawa nyo kasi walang pagkakaiba ng damit sa asawa nyo. Bibigyan nyo naman ng lakos, ng kung ano-anong t-shirt. Kaya pasensya na kayo kung nabigyan niyo ako ng t-shirt, hanggang ngayon hindi ko ginagamit. Kasi kung gusto mo talaga, t-shirt na lang na puti, yun, magagamit pa yun, no? Kaya lang, kahit nakaputi na si Father, nagmukha tuloy tricycle driver. Naging mukhang jeepney driver. Bakit? Kasi hindi nagsusutana. Mainit, hindi nakakuel yung pampari. Diba? At minsan nakakalungkot, kasama pa ng mga MBG sa swimming. Diba? Paano makikilala doon? Yun minsan, through our example, no? Sasabihin pa natin na, okay lang yan, tao lang naman si Father. Hindi natin siya tinutulungan na maging banal. Diba? Yun ang nakakalungkot. We accept it as they are, and we are not helping them to be who they are. Diba? Kaya kung magregalo kayo mga kaibigan yung pare, kaibigan nyo lang, sa akin nagsobra na clerical ibigay nyo. Diba? Nandun naman mga sukat niyan. Para sa ganon, magpilitan sila, ang daming clerical na to. Sino nagpauso? Yan, si Father Mark, nagbigay ng doctrinal formation, binulungan kami doon, dapat pala clerical. Karamihan, ibigay polo. Ano yan, ministro ng iglesia? Wag naman. No, clerical. Kaya nga, ipopromote ko na. Ayan Talieres. Okay? Talieres sa Nazaret. Doon, ang dami. May mga sukat na doon, general. No? Let us help priest become priest. Kahit sa kanilang
external appearance na makilala. No? Kasi pag hindi mag-clerical si Father, paano mo makilala kung nanood ng sine at may holding hands doon? Ay, pare pala yun. Di ba? Kasi hindi naka-clerical. Di ba? Pero kung naka-clerical yan, hindi manonood yan ng may naka-holding hands. Tama, mali. Okay. O yan ha, sila dito po ang witness. Huwag kayong magalit sa akin, mga kapatid na pare, but we just have to talk about the realities, no? Ito pa, no? Their whole day should be filled up with priestly activities without time to devote themselves to other matters. For example, such as those proper to lay faithful. So, ang buong gawain ng mga pari sa buong araw is to devote themselves. No? To what? Ano nakalagay dito? Priestly activities. Anong mga priestly activities na yun? Babalik tayo sa tatlo. Teaching. Di ba? Nang magtuturo. Tapos, divine worship. At ang pangalawa, pastoral governance. So, hindi pala pwede na si Father mag-grab, no? Driver ng grab. Hindi pwede si Father na mag-taxi driver o maging SUV driver o ano man dyan. Because his life should be priestly activities. Okay? Nako, minumulat ko sa katotohanan ito. Pag may kaibigan kayong pare na hindi priestly, sasabihin nyo na naman, sabi ni Father Mark ganito, sinight nyo pa ako, di ba? Hindi nag-away pa kami ng paring iyon. Alam ko na yan. Galing sa inyo. Dapat bilang mga laiko, you help us. So in fact, I am grateful for some lay faithful na talagang, sabihin ko, malakas ang loob, may ng Espiritu Santo, that would come to me and sometimes would remind, Father, pwede bang ganito ganyan? Sure. Okay? Yung bang bibigyan ka ng palaala, bibigyan ka ng warning na baka machismis po kayo, di ba? Hindi yung gusto pang, hala sila na pala. Yun na minsan sa mga katakot sa mga taga-simbahan, imbis na tulungan si Father, ilayo. Ang hayaan natin at pagkwentuhan natin sila. Very wrong. Okay? Let us help our priest to become holy priest. Okay? Number 8, duties of the faithful towards priest. Ayan. Kung ang mga pare ay may tungkulin sa atin, kayong mga lingkod ay may tungkulin rin sa mga pare. Ano iyon? Given the sublime dignity of the priest and the necessity of his ministry for the church, it is strongly recommended that parents should give their sons complete freedom to follow this vocation if God calls them to the priesthood. Yan ang unang tungkulin ng mga laiko na na kapag ang inyong mga anak ay, lalo ng lalaki, sundan ang yapak ng pagpapari, abay wag po natin silang hadlangan. Bagkos tulungan natin sila na tugunan ang panawagan ng Diyos. Okay? Ikalawa, all the faithful should pray that God may grant His church good shepherds and ministers full of zeal. Ito ang magandang itanong sa ating sarili. Pinagdarasal ba natin ang mga kaparian? Minsan ang nakakalungkot ay pinag-uusapan natin pero hindi natin pinagdarasal. Kaya nga alam niyo po, maibahagi ko lang sa inyo. Nitong nakaraang 2 araw na ako'y umuwi sa amin, ay nag-usap kami ng kapatid ko kasi plano ko sanang dalawin rin mga kaibigang pare, kaya lang sa iksing panahon sa 2 araw na makagawa mo, ang lalayo pa nila. Sabi niya, Kuya, si ganito, si Father ganyan, mapapansin mo na mismong galing sa kanya may mga comment sa mga pari, pero ang gusto ko sabi ng kapatid ko,
ang bilis ng mga laiko magbigay ng komentaryo sa mga pari pero hindi pinagdarasal, no? At isipin niyo mga pari lalo na sa probinsya, no? Inilalagay sa malalayong nayon, sa malalayong bayan, sa malalayong barangay, na minsan ang tao lang sa barangay wala pa 500, pero siya nandun. Pagkatapos niya ng misa, ang mga tao kanya-kanya nang punta sa kanilang tungkulin sa bukid, pero si Father nandoon, no? Na, kawawa, no? Iniisip na pupuntahan lang kapag may kailangan, pero pag walang kailangan, wala man lang magsasabi ng, Father, kumusta kayo? O di naman kaya, Father, meron bang bigas kayo dito? May ulam ba kayo dito? Di ba? So, yan sigurong panghikayat ko rin po sa inyo na kung mauwi kayo sa inyong mga probinsya, mahalin natin ang mga pari natin, lalong-lalo na yung mga nasa malalayong lugar. Dahil hindi po talaga ordinaryo rin ang sakripisyong pinagdaraanan nila, no? Madalhan mo yan ng clerical na dalawa, tuwang-tuwa na yan. O dahil kaya, Father, baka luma na istola mo. Ito, istola, kung marunong ka magtahi. O ano, kawawa po ang kailangan. Or, maring mag-abot ka ng financial na tulong para sa kanya o para sa simbahan, whatever it is. Pero tulungan po natin kasi hindi po madali ang kanilang buhay na pinasok na sakripisyo. Okay? Ikatlo dito, we should show great respect, veneration, and love for priests, keeping in mind that they are Christ's ministers, fathers, and shepherds of souls. We must help them too in their material needs, no? Ito ngayon, no? With the social media, minsan maaawa ka sa mga pare, no? Na binabash, no? At kung ano-ano, hindi perpekto lahat ng pari. Bakit ikaw, perpekto ka ba? Kaya itong mga magaling magbabash sa social media, yun ang mga taong duwag. Bakit? Kung kaya niya magbash, lumabas siya sa kanila, wag sa ng computer niya, lumabas ka, puntahan mo si Father. No? Ay, gagawin ng pare sa'yo, buhusan ka ng holy water, tingnan mo, uusok yan. Kasi lahat ng mga nagbabash na yan, instrumento yan ng kademonyuhan. No? Yung hindi alam ang alam natin, may mga pare may kahinaan, pero ang tungkulin natin ay tulungan sila. Bago ka magsalita, inisip mo ba kung anong sakripisyo ang ginawa niyan? Na maaari ang paring iyan ay isang may magandang propesyon? Tandaan niyo po, hindi madali magpare. Kung kayo, ang pinag-aaralan nyo lang 4 years, ang pare hindi lang 4 years. Umaabot ng 8 hanggang 10 years para magpare. Isipin yung sakripisyo niya, sakripisyo ng magulang, tapos gaganin-ganin mo lang, gawin mo sa akin, at magpakita ka, lalatiguhin kita. Ha? Mga magaling lang dyan, magbaba sa internet, no? Pero mga ganyang tao, matapang lang yan sa likod ng kanilang mga computer. Okay? Kaya tayong mga talagang tunay na mga Katoliko at pinapahalagan mo panampalataya mo, ipagpasalamat mo na ang paring iyan, kahit may mga kahinaan, nagpapatuloy na maglingkod, no? Nagpapatuloy na maglingkod dahil sa inyo. Dahil sa inyo. Oo, may mga kahinaan yan, pero nagpapatuloy, handang magsakripisyo. Kaya isaalang-alang mo na lang, anong sakripisyong nasa likod ng mga iniwan niya na ginagawa niya araw-araw? No? Isipin niyo yun, ang mga paring iyan, ang iba pa nga, no? Kami dito sa Maynila, totoo, pinagpala. Bakit? At least may naglumuluto ng pagkain. Minsan nagpapadala pa kayo ng pagkain. Pero paano ang mga nasa probinsya na hindi kayang magpasahod ng magluluto? Kasi minsan mahirap rin kapag palaging may nagluluto doon na hindi pinapasahod. Bakit? Maraming madadaldal ng lingkod. Naku, nandun na naman siya. Ipagluluto na naman si Father. Diba? Ganun yun. Ay, minsan nga, diba? Kapag ang babae palaging nasa kumbento, babaero si Father. Kapag lalaki ang nasa kumbento, bakla si Father. Kapag bata ang nasa kumbento, pedophilia si Father. Saan pupunta si Father? No?
ginagawa natin na, but that's the reality. Let us help, no? Tulungan natin. At tayo mismo maging halimbawa na ipagdasal sila, tulungan rin sa kanilang mga pangailangang espiritual at material. So dito po, winawakasan ko ang ating maiksing pag-aaral tungkol sa Sacrament of Holy Orders, no? At bago tayo pumunta sa tinatawag na Resolution for Christian Life, pakihanda na po ang inyong mga katanungan para ma-comment nyo po at maipadala po sa akin at sagutin natin. So ito po ang siguro, mapapansin nyo nung mga nakaraan, tagdadalawa lang binibigay kong kapasyahan sa buhay, no? Pero dito, 4 ang ibibigay ko. Ano ito? Una, pray that there may be many vocations to the priesthood. Ipagdasal natin na marami pang magpapari, no? Na tumugon sa pagpapari. Pero hindi lamang basta tumugon, kundi maging banal at maging mag-persevere, no? Ang bukasyon na iyan. Sabi nga, to start is easy, but to persevere is very hard. Ikalawa, pray that priests are holy as is expected to them. So, ipanalangin rin natin ang ating mga kaparian na mas lalo silang maging banal sa likod ng maraming mga pagsubok, maraming pinagdaraanan sa buhay. Ikatlo, kung ito'y para sa mga, kung ikaw man tinawag na magpari, no? Receive with joy the vocation to the priesthood if God gives it to you, no? Kasi may mga tao o may mga kabataan talaga na pinagkalooban ng biyaya na maging pari. Tanggapin mo ito ng may kaligayahan, no? At huwag matakot. Sabi nga ni John Paul, no? John Paul II, no? Do not fear. Huwag kang matakot. In fact, may bahagi ko lang sa inyo. Si John Paul II nang pumunta ng Madrid, hindi ko lang maalala kung anong taon iyon, pero definitely year 2000 up, no? Dumalaw siya sa Madrid. Nagbigay siya ng homilya. So, isa sa mga binitawan niyang salita is, vale la pena dar la vida al Señor, no? So, yung mga katagang iyon na binitawan niya sa Spanish ay tumawag ng pansin sa isa kong kaibigan o naging kaibigan sa seminaryo. He is a lawyer, no? And he is not just an ordinary lawyer. He has his doctorate of law. Isipin mo yun? Pero nang marinig niya si John Paul II na vale la pena dar la vida al Señor, no? It's now ibigay ang buhay, no? It's worth it to give your life to the Lord. Abay, pumasok sa seminaryo at nagtagpo kami sa seminaryo at pinakinggan ko ang kanyang buhay sa aming pagkikwentuhan bilang magkaibigan. Doon ko nalaman na yung homily ni John Paul nagbigay sa kanya, no? That eagerness, that light, that fuel para maging pari. At ngayon, pari na siya, no? Pareho ko, no? Ahead siya sa akin ng 1 year, no? Pero sa ordination, he has to wait 2 more years kasi may programa sila sa Madrid na mas matagal, okay? Pang-apat na resolution, look after priests in parishes, in school, etc., with affection and respect, no? Tingnan natin ang mga pare ng may affection at may respeto. Hindi yung nakita mo lang si Father, Father, picture tayo, Father, ganon. Di ba? Okay, ang pare, hindi ka naman talaga i-deny, pero ang maganda ay kumustahin. How are you, Father? Ganito, ganyan. Ano bang maitutulong? Kung meron ka man, maitutulong. Not everything na maitutulong mo sa kanya ay material, no? Maaring dasal, maaring ganito, no? The priest would be happy kapag kinukumusta natin sila, no? Tanda yan ng paggalang na meron tayo at pagpapahalaga sa bukasyon. Kahit sabihin mo nga, Father, pinagdarasal ka rin namin ng aming pamilya kapag kami ay nagdarasal ng rosaryo, the priest will be very happy,
no, na may nagdarasal sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, hindi madali ang pinasok ng mga pari. Okay? So hopefully, itong apat na nabigay ko sa inyo na kapasyahan para sa buhay ay magsilbing hamon sa atin na magampanan, no? At habang tayo magkakaroon ng maiksing break dahil nga papapasukin natin ang inyong mga katanungan, no? Manatili po kayo at magpapatuloy tayo sa ikalawang bahagi ng ating doctrinal formation. Yun na ngayon ay ang pagsasagot sa inyong mga katanungan. Maraming salamat. Please stay with us. Okay, magandang gabi po muli. Tayo ngayon ay magpapatuloy sa ikalawang bahagi ng ating doctrinal formation, no? Ito ngayon ay pagtutugon na sa mga katanungang ipinadala sa atin. Simulan natin. Bakit po yung mga old churches, elevated po ang pulpit? At bakit po hindi na siya ginagamit ngayon at display na lang po? Actually, hindi siya unang question, bakit elevated siya? Tandaan natin, mga unang simbahan, walang mikropono. So, the mere fact also na it is placed malapit sa gitna, para sa ganon, yung mga maninimba ay mapakinggan yung sermon na ibibigay ng pari. No? Walang mikropono. Kaya mag-check ka, kailan na-discover, kailan na-invento pala ang mikropono, doon malaman na mas nauna pa ang mga simbahan. So, the reason why it is elevated, mataas, nasa gitna, for voice modulation yon, volume. Ngayon, bakit po hindi na siya ginagamit ngayon at display na lang po? Actually, ginagamit. Kung mapanood mo sa Manila Cathedral, ang pare nila doon nagbibigay ng homilia, it can be used, no? Hindi sa dahil hindi ginagamit, okay? Susunod. Progressive groups said that divorce is anti-women. Ito muna, una, may nakaligtan ako. Other sects said that the church apostatized after all original apostles died, and our current clergies are not anymore valid. How can we defend our position in this issue? Unang-una sa lahat, no? Bakit ka naniniwala at nakikinig sa ibang sekta? Yun ang una doon. Now, kung gusto mo lang how to defend it, no, the best defense is offense. So balik mo, bakit ako maniniwala rin sa iyo na hindi kayo tinawag ni Kristo? Kasi maliwanag sa mahabang kasaysayan ng simbahan na pinangalagaan ito. Ang problema nga sa kanila, sa kakagamit ng Biblia, nakaligtaan nila na merong tinatawag na banal na tradisyon ng simbahan. Kung nagsimba kayo kaninang umaga, yun mismo ang liham ni Apostol San Juan. No, sa kanyang ebanghelyo, anong sabi niya? Kung lahat ng ginawa ni Kristo ay naitalat na isulat, ito ay hindi kakasya sa buong mundo. Anong tinutukoy doon? That's precisely it. The oral tradition na wala ang ibang sekta. Okay? Kaya Bible sila ng Bible, itanong mo, kailan ba naisulat ang Biblia? At sino ang mismong gumawa ng Biblia o nagkompleto ng Biblia? Definitely, hindi ibang sekta. Definitely hindi iglesia. Definitely hindi mga born again. It's the Catholic Church. Bakit? Ano pwede mo doon ilaban? Ang mga unang Kristiyano hindi marunong magbasa. Di ba? Pagkatingnan mo doon, meron bang formal education dati na ang mga Kristiyano ay nag-aaral? No. Hindi sila marunong magbasa ang mga unang Kristiyano. That's the reality. Bakit? Sinong makapag-aaral noon? Yung mga may pera lamang. So, paano ang mga unang Kristiyano natututo? Katulad ganito, pinapahayag ni sila, hindi sinusulat, inaalala. Kaya nga noon, at iyon, mapapatunayan rin natin, kung nag-aral ka ng tinatawag na classic literature, alam niyo po ba na ang ginawa ni Homer ay hindi rin isinulat? Yun ay by oral pinapasa-pasa lamang. So, doon ang patunay na kahit sa simbahan, ang katuruan niya hindi na isulat. Kaya kung papaniwalaan natin ang mga ibang sekta
na dito namatay, na dito, saan mo kinuha yan? Kaya sabihin mo, sa Biblia kasi wala. Definitely wala, kasi ang simbahan may banal na tradisyon. Okay? So, marami pwede mong atakihin siya sa taas, atakihin mo sa ibaba, left, right, pwede mong atakihin. Ang mahalaga lang ay how well knowledgeable are we when it comes to the teachings of the church. Kaya iyan ang ginagawa natin. Nag-aaral tayo ng katuruan ng simbahan para maging marunong. Pero ang gamit nito ay hindi para makipag-away sa kanila. Kasi kung alam mo na ng panampalataya mo totoo at tama, you do not need to argue. You just focus your faith on holiness, no? And walk in the path of sanctity. Hayaan mo sila. Ang mahalaga, tama ang daan na iyong tinatahak. Okay? Kasi alam mo naman yun, may personal relationship with our Lord. Okay, next question. Progressive groups said that divorce is anti-women because the church allows men to do their infidelities while women is stuck in failed marriage. How can we clarify this? Totally false. When a man, a woman, whatever is the sex, no? Ano man ang kanyang kasarian, kapag gumawa siya ng kahalayan, yun ay kasalanan. Hindi ibig sabihin na okay lang ang lalaki, mga lunya, pero ang babae hindi okay. No, pareho silang makasalanan. Kaya nga ang Ten Commandments, hindi naman sinabi doon na thou shall not commit adultery, thou shall not covet your neighbor's wife. Ito exclusive lang sa babae, ito exclusive lang sa lalaki. Walang ganoon. The Ten Commandments is applied. No? The Ten Commandments, they are applied to all of us, regardless of our age, race, and sex. Okay? Next question. Orthodox people said that why does the Western Church shave their beard while it's a norm to grow it like what the ancient Christians did? How can we explain this to them? Now, ito maganda. Both churches, the Western and the Eastern, have traditions to hold. May mga tradisyon na pinanghahawakan. But throughout the history, ang pagkakaiba ng simbahan na tinatawag nating Roman Catholic or the West opens its window, its door to the society, to the present age. No? Hindi yung dahil nakita mo si San Pedro, wala naman pala nakakita kay San Pedro, ni walang nakapag-selfie kay San Pedro, no? Hindi ko nga alam ba't inilalagay ng mahabang buhok. Walang nakakita nun. Kaya no one can assume na mahaba rin ang beard ni San Pedro or lahat ng mahaba ang mga balbas. At dahil mahaba bang mga balbas nila, magpapahaba ka rin? Logic will dictate, ganito lang yon. Ang pagpapahaba ba ng balbas o pagpapaputol ng balbas, makakadagdag ba sa kabanalan mo? Kung ikaw ba ay kalbo, mababawasan bang kabanalan mo? Hindi naman sinabi na the longer your hair, the more saintly you are. Di ba? So, yun ang kagandahan sa, ito po, I make it simple and understandable, na sa simbahang Katolika, since we opened our windows, no, to the present situation, circumstances, yun ang mga nangyari. But our doctrine, our faith, hindi nagbabago sa mahabang panahon. Kaya nga, maaring magbago ang ritual, maaring magbago ang liturgical norms, canonical norms. Ang lahat na yan maaring magbago. Pero isang hindi magbabago sa simbahan ay ang kanyang tinatawag na creed o pananampalataya. We can never change that. It belongs to God. Okay? Totoo po ba na dapat ay may mag-sponsor sa isang bata na magpapari at bawal daw po ang sariling pera niya? Bakit po ganon? It would be good to help. But based on my experience,
If you want to help, do not give it to the person. Give it to the institution. Bakit? Kasi pag palagi mong binibigyan ng batang iyan ng pera, baka abusuhin ka. Ako, 13 years as priest. Anong mga karanasan ko na nireklamo ng mga sponsor? Una, hindi nagpare. Bakit? Nanghingi, hingi laptop, hingi ganito, hingi. Nang huling hiningi kotse, wala na. So for me, give it to the institution. Halimbawa, kung ang batang iyon gustong magpare, gusto mong tumulong, o saan ka naka-enroll? Sa ganitong seminaryo, sige ako magbabayad ng tuition mo. Nakatulong ka. Alam mo mismo na ikaw ang nagbayad. Pero kung binigay mo personally, maaaring hindi magsumang-ayon sa akin ng ibang seminarista sa ganoon, pero yun ang nangyari sa amin. Never kong nahawakan ang pera na binigay sa akin when I got my scholarship for 5 years in Spain. Ang mga sponsor namin, dinidiretso sa seminaryo. Para sa ganon, matiyak na talagang matapos namin iyon at hindi masayang ang lang tinulong. Okay? Ano po ang implication ng isang pare na under the state of mortal sin na nagbibigay ng absolution? Valid po ba iyon? May effect po ba iyon sa tumatanggap na absolution? May tinatawag na prinsipyo sa Latin, no? Na ex opere operatur. Anong ibig sabihin nun? Ang sakramento, kapag ginawad ng pari, kahit ang pari ay makasalanan o may kasalanang mortal, hindi nagiging invalid ang sakramento because the sacrament does not ang sakramento, the sacrament does not depend on the sanctity of the priest. The sacrament depends on its sanctity. So, ang kabanalan ng sakramento ay nakadepende sa sakramento bilang banal, hindi sa nagbibigay. Kaya kahit ang pare, sabihin mo, alam mo na yan, na misahan mo, dinadalawan mong misa na yan ng pare, makasalanan, alam mo mga sekreto niya. Pero the mere fact na ipinagdiriwang sakramento, the sacrament ay hindi bumababa ang epekto dahil sa pare. No. The sacrament the same. Bakit? Dahil ang grasya niya ay galing sa Diyos, hindi sa pare. Maliwanag? Bakit po sa ibang bansa, particular sa Europe, may sweldo daw po na natatanggap ang mga pare while here in the Philippines wala po? Bakit po ganon? Actually, they don't call it sweldo. No? At kung meron man sa ibang bansa, ang maliwanag po ay Spain and lalong-lalo na sa Spain and Italy. Bakit? Kasi may mga kasaysayan sila na ang Estado ay may pagkakautang sa simbahan. Talaga? Yes. Ang Estado ng Espanya may pagkakautang sa simbahan, and I can share with this because I attended 3 seminars about this, no? Yung tinatawag nilang Patrimonia Nacional, no? National Patrimony ng mga seminars. Maraming simbahan during Civil War ang na-damage. Na kung itototal ang mga na-damage ng Civil War na iyon, ay hindi kayang bayaran ng Estado sa isang hulog. Kaya nakipagkasundo ang Estado sa simbahan na habang buhay nilang babayaran ang halagang iyon paunti-unti. Ngayon, bahagi ng pagbabayad na iyon ay ang mga pari ay makakatanggap na minimal amount. Anong minimal amount na yun? Kung ano ang tinatawag na minimum wage ng ordinaryong tao, yun rin ang minimum wage ng mga pari sa Spain and sa Italy. Ngayon, natanong dito, bakit dito sa Pilipinas wala? Bakit ganon? Kung tutuusin po, ipagpapasalamat natin sa ating mga obispo na dahil nga sa kanilang pagnanais na magkaroon ng tinatawag na standard living allowance, ito
po ay unti-unti na ginagampanan. No, papunta na tayo doon. No, kung tutuusin, may ilang diocese na merong standard living allowance. Katulad sa Pasig, no, ang mga pare ay meron ng standard living allowance. Pag sinabi mong standard living allowance, ano ang minimum na kinakailangan ng pare para mabuhay naman siya ng disente? No, kasi hindi naman maaari na walang natatanggap ang pare pag makita mong t-shirt niyang puti, butas-butas, akala mo sinatgan. Di ba? So, kailangan niya rin ng ganoon. Di ba? So, mga standard living allowance for his basic needs. Okay? So, meron pong ganoon sa ibang dioceses. At ipagdasal natin na sana ito ay lumaganap sa ibang bansa, sa ibang, ang tawag nito, probinsya at diocese. Good evening po. If priest always a priest, consider pa rin po ba na priest yan lumabas ang pagkapare? Yes, sinabi ko na po kanina, forever po ang pagkapare niya. Kahit mag-asawa pa siya, pare po siya, hindi makawalan. Ang nawawala na po sa kanya, yung faculty na makapagdiwang ng mga sakramento. Sabi po ng mga ministro ni Manalo, ayan, nakinig ka na naman sa ministro ni Manalo, pero kay Father Mark, hindi. Ha? Wala na daw pong valid authority ang mga pare sa loob ng simbahan natin dahil ang church po natin ay gawa ni Constantine. Yan sabi ko sa iyo eh. Gawa ni Constantine. Pwede mo rin sabihin, di bang church niyo gawa rin ni Manalo? At si Constantine mas malapit kay Kristo by years, no? Si Manalo ilang years? 1904 lang, ang layo naman. Di ba? Yun ibalik mo sa kanya, gusto mong mag-defend, ganoon. But it's not Constantine. Constantine, yes, helped in one way, propagating the Christian faith in one way by the Edict of Milan na hinto ang persecution, no? Pero hindi dahil kay Constantine. Tumulong siya. Kaya nga mainam palagi ng simbahan ay kaibigan palagi yung mga civil authorities. Kasi talagang tumutulong naman ang civil authorities kapag sila rin ng mga nanunungkulan ay mabubuting Katoliko. Kaya ko palagi, yun ang aking measurement. Kung magboboto ako, isipin ko palagi, mabuting Katoliko. Kasi hindi lahat ng Katoliko mabuti, iba magnanakaw eh. Yun yung mga hibla ni Judas sa atin. So, mabuting Katoliko. Kaya kung alam mo mabuting Katoliko, in fact, I would suggest, no, run for public office and be firm with your faith. Okay? Kasi pwede mo naman talagang panindigan yan. Okay. Ito na naman. Evangelical said that Peter was a married man. Nga talaga ako dito sa mga nanonood sa akin at sumusubaybay. Naniniwala kay Manalo, kay Kibuloy, ngayon evangelicals. Sana sa akin kayo naniniwala. Okay, sige lang, sagutin po natin para meron kayong maparating sa kanila. Evangelicals said that Peter was a married man while our current clergies are in full celibacy. This is mark of Antichrist as per them. How can we defend our ground? That's wrong. Saint Paul was a celibate. The beloved apostle John was a celibate. In fact, majority, if you know the life of the apostles, mas marami sa kanila celibate. Ibig sabihin, walang asawa. Si Pedro maliwanag may asawa kasi nabanggit sa banal na tipan. Pero the rest, si Andres, may asawa, wala. Wala. Santiago Tuan, wala. Because when we know our history about the apostles, majority of them, they are not married. And being celibate, they were able to do and function more. Okay? Ito na naman. Born-again pastor said that Opus Dei is a secret society inside the church that controls Vatican. How can we respond with this accusation? Di kung nakontrol ng Opus Dei ang Vatican, di sila nang bumoto ng Santo Papa. Di naman Opus Dei ang Santo Papa, Jesuita pa nga eh. Diba? I mean, sometimes we have to use our logic. Kasi sayang, bigay ng Panginoon, hindi natin ginagamit, no? Before we entertain questions, at ito sinasabi ko, dahil ngayon kapistahan ng Pentecostes o dakilang kapistahan, kapag may mga ganitong questions, close your eyes, ask the Holy Spirit,
Holy Spirit, guide me how to answer this correctly. Kasi sabi naman ng Espiritu Santo, tuturuan kita kung anong ipapahayag mo. Di ba? Ay, di mo alam, minsan magpapahayag ka ng tama. So you can always counter, defend, and even make an offense against them. No? Lahat ng mga paratang na iyan, alam nyo, ito palagi sinasabi. Kapag alam mo, ang katotohanan ay nasa iyong panig, ang liwanag ay nasa iyong panig, ba't ka matatakot? Ang mga taong takot sa katotohanan, sinungaling. Ang mga taong namumuhay sa dilim, takot sa liwanag. Kaya kung taglay mong liwanag at katotohanan, you can always answer all their accusations. Okay? Next, bakit daw po walang babae na nagpapari? Misogynistic daw po ang simbahan natin. Paano po natin dedepensahan ito? Aba, kung gusto ng mga babae magpare, pwede sila mag-apply sa Anglican Church. Doon tinatanggap ang mga paring babae. Pero sa simbahan, definitely hindi pwede. Bakit? First, balikan natin. Naalala niyo yung tema kanina? Kung sinusundan ninyo? During the institution of the Holy Orders, nang sinabi ni Jesus, do this in remembrance of me. Balik ko sa yung tanong, nandun ba si Mama Mary? Nandun ba si Mary Magdalene? Nandun ba ang mga banal na babae? Wala. Sinong nandun? 12 apostol. Ang pinagkalooban ni Kristo ng pagkakatatag ng sakramentong ito. So ang sagot doon, since we are faithful to Christ's teaching, kasi yun naman palagi nang sinimulan natin itong doktrina ng simbahan, di ba nung sabi ko sa inyo, ang pinagkatiwalaan ng turo ni Jesus ay ang simbahan mula sa simula. Ang tungkulin ng simbahan, isa sa mga tungkulin niya, is to preserve, ibig sabihin preserve, pangalagaan ang turo ni Jesus. So kung bahagi na ngayon ng pangangalagang ito ay hindi niya maaring baguhin na merong mga babae na magiging pari. Maliwanag? Pero ito, sa kasaysayan ng simbahan, wala ngang mga paring babae, pero may mga deacon na babae. Walang magtatanong sa akin, Father, bakit may deacon antayan natin? Kung walang magtanong, hindi ko sasagutin. Hindi, sasagutin natin kasi yan ang ating ano. Ang dahilan yan, ng pinag-aralan namin sa history of the church, ancient history of the church, ang dahilan kung bakit may mga babaeng deacon na tinalaga upang sila ay magbinyag sa mga babae mismo. Ganun ba? Yes. Kasi dati, para magbinyag, kinakailangan mo ng ilog, a body of water, di po ba? Kinakailangan ng bibinyagan ay nakasuot ng blosang puti. Ngayon, malakas naman ang mga imagination nyo kahit nanonood lang kayo sa akin dito. Isipin nyo ngayon, may kandidatang bibinyagan. Kandidata, ibig sabihin babae. Ilalagay ngayon, ilulublob sa tubig, nakablosang puti. Paglabas, anong makikita mo? E di kung lalaki ang nag-abinyag noon, the temptation will be very, very, very strong. So para mawala ang tentasyon na iyon, yung mga babaeng diakonesa ang siyang nagbibinyag. Pero kalaunan, tinanggal na iyon dahil ang pagbibinyag ay ginamit na pagbubuhos. Okay? Kung kailangan nyo ng sources dyan, meron akong libro, yun nga lang, it is in Spanish. The title is La Historia de la Iglesia Católica, Edad Antigua. Okay? The history of the Catholic Church. And then,
Yun ang old age, yung antigua, luma. Okay, ito ngayon, susunod. Ano to? Ng CBCP po ba, Father? O ang CBCP po ba, Father, ay may power to excommunicate a particular person or just the power given to the Pope? Actually, any bishop has a power to excommunicate. May dalawang klase kasi ang excommunication. Ang isang excommunication ay tinatawag na late sententia. Ang isa na naman is federe sententia. Anong pagkakaiba ng dalawang salitang Latin na ito? Ang late sententia ay ginagawad ang excommunication agad-agad kahit walang obispo na kagawad dahil sa mismong kasalanan. Okay? So may mga listahan yan. Ang hindi ko kung hindi ko magkakamali, 6 yan. No? Isa sa mga late sentensya ay kapag ang pari binalasubas ang Eucharistia. Late sentensya. Hindi na kinakailangan ni bishop na sabihin sa pari, excommunicated ka. Ito ang pinakamaganda. Kapag ang pari nakinig sa kumpisal, halimbawa, isa sa inyo dito na dumadalo, may kumpisalan tayo, paglabas, sinabi ko, alam nyo si sister ganito, ganyan ang kinumpisal sa akin. Hindi na kinakailangan ni sister na magreklamo kay bishop na sinabi ang kanyang kasalanan, agad alam ng pari na ang kanyang ginawa ay worth ng excommunication. Yun ang late sentensya. Ang isa naman ay ferende sentensya. Ano naman yun, Father? Ito yung mismong ang obispo ang gumagawad ng excommunication. Kung inyong maaalala, si Bishop Ongtiongco ng Cubao, gumawad nito ng excommunication sa isang seminarista na nagpanggap na pari. Nandun sa Green Christ the King dati. Nagmimisa, nagkakasal, nagbibinyag. Yun pala, hindi pari. O, di ba? O, pwede nyo hanapin yan. Luma na nga yun, parang 2012 yata yun, 2013. Bishop Ongtiongco issues excommunication. O, kaya niya mag-issue. Okay? Hindi lamang Santo Papa. Good evening po. If priest always a priest, consider pa rin po ba as priest yung mga lumabas sa pagkapare? Yes, nasagot ko, pare pa rin po yun. Okay? Hi, good evening. Ask ko lang kay Father, kung alam po ba magkaroon ng business ang mga pare? Anong klaseng business, no? At anong patutunguhan? Kasi kung personal, no? Ano mga personal, ay hindi talaga pwede. Pero kung ang business na pinagkatiwala sa kanya, halimbawa ay para sa simbahan, at ito'y may pahintulot ng obispo, alam naman ng ano, then doon binibigyan ng pahintulot, kaya may pahintulot, pwede. So, inaalam natin kung ang business na yon ay may pahintulot ng obispo o wala. Okay? Good evening po, Father Mark. Tanong, may dating Katoliko na nag-convert ng dating daan at namatay. Pwede po ba siyang bigyan ng funeral mass nang hindi nakabalik sa Katoliko? Definitely not. Hindi maaari, pero pwede siyang bigyan ng funeral blessing. Okay? Because Mass as a sacrament is exclusive for Catholics. But the sacramentals, the blessing, funeral blessing, ay maaaring ibigay. No, kahit gusto nila, ganun. Kasi blessing lang po iyon. Okay? But the Mass is exclusive for Catholics. Ito po ay may canon number po ito. Hindi ko lang ngayon memorize ang mga number sa canon law. Pero ganun pa rin, pag binigay kong number, hindi yun yung maaalala eh. Di ba? Hindi naman lalabas yun sa exam. Okay. Okay, next. Bakit po si San Antonio de Padua ay karga-karga ang Niño Jesus? Di po ba dapat sila Mama Mary at Saint Joseph lang ang ganoon? Ano pong reason sa likod na ito? Well, the reason behind it, according to tradition, na ginagamit rin yung paliwanag ng pila, no? Sa simbahan ng pila, San Antonio de Padua, si San Antonio ay gustong-gusto niyang kargahin ang imahe ng Niño Jesus. No, it is not Jesus per se, kundi ang imahe ng Niño Jesus. Yun ang dahilan po doon. Okay? Bakit po
pag inuordinahan ang magiging pari ay dumadapa. So it is part of the ritual that we have na ang pari na oordinahan ay dadapa, no? Tanda ng kanilang pagiging lingkod na at kababaan na handa nilang ibigay ang kanilang sarili para sa sambayanan ng Diyos. Okay? Next. Bakit po pag may nasasalubong akong mga pari sa mall, nakapolo po sila, ang iba may din ay nakakabit sa collar, pero bakit po kayo pag lumalabas laging naka-black polo? Kasi katutuusin po, para magmukhang payat po ako. And then, naging kapasyan ko po dati. Actually, dati may mga colored po ako. Kaya lang, sinabihan ako, may isang nagsabi sa akin, Father, can you go back to your regular black polo, clerical? Kasi mas maganda tingnan. Sabi ko, sige na nga. Kaya kung may gustong humingi ng mga colored polo ko na clerical, pwede kong ibigay po sa mga pari na gusto. Okay? So, not only that, the black color, kahit yung sutana ng pare, itim, ay may kaugnayan sa isang liham ni Apostol San Pablo na kapag binigay mo ang iyong buhay kay Kristo, patay na ang iyong mga gusto at patunay ng kamatayan ay kulay itim. Pero doon ko nga naramdaman na pag binuksan ko cabinet ko, panay puti sa kaitim na lang to So mas mabilis ako wala na akong iniisip, anong papartner ko dito, anong ganyan, para itim diba? So life is very practical, okay? Next, bakit po Father nung araw, kahit sino pwede maging Pope? Bakit po ngayon ang mga members na lang po ng College of Cardinals ang pwede? Yes, true na yan. Sa kasaysayan dati, may mga ordinaryo nga na laiko nagiging papa, no? Bakit? Kasi bahagi ng kasaysayan ng simbahan na susunod na araw, ordinan siyang diakono, ordinan siyang pari, ordinan siyang obispo, at igagawad sa magiging kardinal. Pero ngayon, hindi na. Bakit? Kasi nagawa na sila ng polisiya by church law na dapat ang maging Santo Papa ay galing mismo sa kanilang hanay. No? At doon nga, mas mainam rin kasi alam nila kung anong dapat nilang gawin. Okay? Isipin mo, gulo yan sa panahon ngayon, di ba? Na kung sinong laiko na lalaki pwedeng maging cardinal din, no? Baka mga favorite nyong mga Catholic preachers, sabi nyo, yan, pwede na maging Santo Papa, di ba? Ay, di, nagkaloko-loko tayo, no? So mas maganda na lang yun. The Holy Spirit always guides us. Alam ng Holy Spirit Santo ang mas maganda para simbahan. Ayun. So, ano pong kaibahan ng bishop, cardinal at pare? Ito na lang siguro. Balikan natin kanina ang tema ko. There are 3 degrees of holy order, di ba? The deacon, the priest, and the bishop. Okay. Pakinggan niyo ito kasi maganda itong Sa deacon, ngayon, deacon na lang. Dati, meron pang tinatawag na subdeacon sa kadikon. Pero ngayon, deacon na lang. Sa hanay ng mga pari, ang pari ay binibigyan ng titulo. Title lang naman yan, Reverend Father. Pero pag tumanda ang pare, or for whatever office na binigay sa kanya, pwede siyang bigyan ng title na Reverend Monsignor. Ang pagiging Monsignor ay may 3 uri. Yung tinatawag na PC o Papal Chaplains. Susunod doon ay HP, Honorary Prelate. At ang tinatawag ay PA. Itong pinakamataas na uri ng Monsignor. Protonotary Apostolic. Apostolic ba yun? I cannot recall. Basta PA ang tawag. Ngayon wala na halos ito. Karamihan binibigay ay PC. Yung PA, hindi siya obispo pero may mitrang mababa, may bakulo. Hindi na binibigay yan. Mga title lang yan yung pagiging Monsignor. Susunod naman sa bishop, may tinatawag na bishop sa archbishop. Ang bishop ay para sa isang diocese.
Ang archbishop ay para sa isang archdiocese. Pag sinabi mo na ang lugar na iyon ay archdiocese, kasi may nasasaklaw rin siya ng mga dioceses. No? So parang ito ang may nasasaklaw pa siya. So nagkakaroon sila ng maliit o tinatawag na suffragan, no? Mga nasasaklaw niya. Sa hanay ng naman ng mga obispo, may binibigay rin ng mga titulo. Isa sa mga titulo ang binibigay ay pagiging kardinal. Pero sa hanay ng mga kardinal na titulo, may maririnig kayo na cardinal deacon, cardinal priest, at cardinal bishop. Okay? Ang mga cardinal deacon normally, yung mga kardinal na nasa Roma, meron silang hawak na opisina ng Santo Papa. Pero yung mga cardinal priest, karamihan sa kanila, yung mga archbishop sa iba't ibang lugar sa mundo, like Bishop Advincula, he is a cardinal priest. Bakit? Meron rin siyang parokya, siyang parish priest sa Roma. Pero ang cardinal bishop, 6 lang yata sila o hindi nagkakamali. Isa doon ay si Cardinal Tagle. Okay? Cardinal bishop. Title po yun, titulo lang. Okay? Ano po ang maximum age na pwedeng pumasok sa pagpapari? So far, wala namang sinabi. Wala akong maalala na may maximum. Kasi dito nga sa Antipolo, meron silang pari dyan na dating may asawa, namatay ang kanyang asawa, tapos mga anak niya, professional na lahat, nag-decide siya magpari. Okay? Susunod na tanong, Padre, bakit po may sacerdotal? Ano po bang sacerdotal? Ang salitang sacerdotal ay galing sa salitang sacerdus, nang ibig sabihin ay priest. No? Priest. Okay? Dahil nga kanina sinabi ko sa inyo, ang presbyterion o presbyteroi galing sa wikang Grego. Pero ang sacerdus ay galing sa salitang Latin. Okay? So, ayan, nagtapos po ang ating doctrinal formation ngayong gabi. Sana po mga kapatid, hindi kayo na boring sa monotonous kong boses ngayon. Ayokong gamitin kasi bukas Sunday na naman at baka maubusan tayo ng boses. Pinapangalagaan ko ngayon. So, maraming salamat po sa inyong mga tanong, sa pagsubaybay. Sana po may napulot naman kayong aral sa ating gabi ng doctrinal formation. At kung meron kayong katanungan o bantayan po natin yung ating doctrinal formation every second and fourth Saturday of the month. Magsitayo po tayo, magpasalamat tayo sa mahal na ina. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So muli po sa mga nandito sa loob ng simbahan at sa inyo ng ating mga tagapanood at subaybay, maraming salamat. Magkita-kita po tayo muli. God bless you. Mama Mary loves you. Thank you.